Thank you, Jesus. Kamusta kayong lahat dyan? Ito ulit tayo, si Carol, para patuloy natin pag-aralan yung salita ng Diyos. This is continuing Bible study natin para ang purpose natin is actually para to renew our mind. And actually, this is lifetime process to renew our mind. Habang nandito tayo sa mundong ito at nabubuhay tayo, we have to replace the thoughts na nasa ating mind, na mga natutunan natin from this world, at kailangan i-replace ng final authority ng salita ng Diyos. Kung bigyan natin ng mas importansya, esteem natin kung ano yung nakasulat sa Biblia na binigkas ng salita ng Diyos kaysa dun sa mga natutunan natin dito sa mundo. Marami siyang promises sa atin. Kung bubuklatin natin sa salita ng Diyos, maraming promises katulad sa healing. Isaiah 53, 4-5. Kinuha niya lahat yung transgressions, yung sickness, yung iniquities natin. He borne our sins and sicknesses, put it on His body. That was 2,000 years ago when He was nailed on the cross. Lord Jesus, we're talking about Lord Jesus. And nakasulat doon, with His stripes, we are healed. And sa 1 Peter 2:24, ganun din nakasulat, by His stripes, we were healed. So sa Panginoon Diyos, pag sinabi niya, it's a done deal. Pag sinabi niya yung isang promise, tapos na yon sa Kanya. It's done. It's finished. Hindi yun future, kundi past tense. Kanya kasi ano na yun taken care of. Tapos na yon. Katulad ng on the cross, Jesus died on the cross for us. Tapos na yon, nangyari na yon, and ayun ang isa sa mga pangako niya na kinuha niya lahat yung sickness natin, yung sin, number 1, at siya ang umako, siya yung naging punishment para sa ating peace and forgiveness. Kung maniniwala na tayo, hahaluan natin ng faith yung sinasabi niya. So, bawat promise na binigay niya sa atin, hindi mag-work yun kung di natin malalaman kung ano yung mga promises niya at kung hindi natin hahaluan ng faith or pananalig. So pag sinabing faith, or yun yung trust mo sa salita ng Diyos, yung specific trust mo sa salita ng Diyos. For example, yun nga, healing. Hindi lang yun na halimbawa may sakit yung isang tao or family mo, sasabihin mo, Lord, pinag-pray mo, gano'n na, Lord, na kayo nang bahala sa member of the family ko na may sakit, ganyan. Umaasa ako na kayo na ang bahala kung ano yung kalooban nyo. Ganon. Basta nagtatrust ako sa inyo. Yung bang ganon? Very generalized actually yung prayer na yun. At saka ang trust kasi, yung faith natin sa salita ng Diyos, effective yun talagang specific promise ng Panginoon na hinahawakan. So hindi lang yun na, Lord, nagtatrust ako sa iyo, ikaw na bahala. Yung bang ganon, kung ano yung kalooban nun. Ni-reveal niya sa atin yung kanyang promises at kanyang kalooban sa magitan ng kanyang salita dun sa Bible. So ano yung sinabi niya? Yun nga, yung healing, by His stripes we were healed. Tapos na yun. So kung sa magitan ng kanyang latay ng Panginoong Jesus sa cross, pinagaling niya na tayo. Ngayon, hindi naman yung promise niya, hindi ganun kadaling ma-realize yun or makita mo, mag-manifest sa sarili mo, di ba? Hindi ganun kadali. It takes faith and renewing of our mind. Kasi nga, hindi tayo sanay na ganun eh. Lumaki tayo na pag may sakit ang tao, agad tayo sa doktor o sa hospital. Then kumbaga, final na yung method na yung gagawin natin or yung means na wala nang pag-asa at lahat, saka na tayo tatapos sa Panginoon. So yung nauna sa atin is first yung doctor or hospital, ganyan. Na ayun yung takbo ng mundo, yung sinasabi natin na natutunan na. So yun, nire-replace natin ngayon ng salita ng Diyos, kaya tayo nag-aaral. Kaya mas mabisa yung salita ng Diyos. Kesa dun sa, of course, hindi natin sinasabing binabaliwala natin yung tulong na or binabaliwala natin yung importansya ng mga doktor, medical staff. Meron silang gifting or yun ang niligay na meron silang desire na nandoon sa kanila, yun yung pinurso nila, and makatulong din yun. Especially dun sa mga tao na talagang ma-faith nila sa doktor or medical staff or gamot, ganyan. Walang masama. Basta makakatulong sa iyo, makagaling sa iyo, walang problema doon. Pero may mas mabisa pang paraan. Mas mabisa pang paraan aside from that, kundi yung salita ng Diyos. Hindi lang sa aspect ng healing, kundi sa financial provisions, wisdom, yung wisdom ng Panginoong Diyos, napakataas na. Walang tao na pwede makapag-advise sa atin ng higit pa sa wisdom ng Panginoon.
So kung may mga problema tayo or anything na kailangan natin ng huwisyo or wisdom, merong andyan yung Diyos, andyan yung salita niya na maggagabay sa atin, magdadala sa atin sa magandang, sa good, sa wisdom, sa pagiging smart, ganun. So marami pa. Halos kasi itong buhay natin, lahat ng ating pangangailangan dito, lahat ng ating issues may katugunan, may answer sa salita ng Diyos kung bubuksan natin ito. Hindi ko sinasabing perfect, alam ko na lahat ito, ginagawa ko ang nangyayari. Hindi ganun kadali. Pero may nakikita kang changes, may nakikita ka ng mga promise ng Panginoon na natutupad sa buhay mo kung patuloy kang natututo ng kanyang salita. Diba? So, okay, so share ko sa inyo yung screen tungkol dun sa scripture na ating tatalakayin ngayon, okay? So ito yung tungkol sa faith pa rin, no? Sa Hebrews 11:3. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Hebrews 11:3. So dito sa pamamagitan, naka-highlight doon, ito hinighlight ko, sa pamamagitan ng pananampalataya or faith, nalalaman na, intindihan natin na itong mga mundong to, katulad niya na binanggit natin last time sa book of Genesis, na in-create ni Lord to in the beginning. Wala pa lahat. So, pero nakasaad dito sa Hebrews 11:3, ito sa faith ba? Na sa magitan ng faith, nananampalataya tayo na ginawa ni Lord to, di ba? Kung meron kang pananampalataya sa Diyos, alam mo, isa lang gumawa nitong universe na ito. Walang iba kundi ang Diyos. So yun, kaya nga nakalagay. Yun faith, pananampalataya. Hindi naman natin nakita na ginawa niya, di ba? Pero alam natin, meron tayong tiwala, meron tayong trust sa Kanya, meron tayong knowledge in our heart, yung faith na yon na alam natin ang Diyos ang lumikha ng lahat. So ito, that the worlds were framed by the Word of God. Worlds, isang mundo lang yan, pero it includes the universe, mga stars, mga planets, mga kung anong sun, ganyan. Nakikita natin na napakarangal, napaka-great creations na hindi mo maabot sa isip mo kung paano nangyari, kung paano nagawa. Pero alam natin, kung imposible sa tao yun, hindi magagawa ng tao yun. Merong isang Diyos na lumikha. So that the things which are seen were not made of things which do appear. Yung mga nakikita natin were not made. Hindi yun gawa sa mga bagay na nakikita natin ngayon. Katulad nga, diniscuss natin last time, yung bundok, may mga lupa, may mga minerals, may mga bato, may mga ginto dyan, gano'n. Na hindi yun ginawa ng Diyos out of the existing materials. Kaya naging bundok yun. Hindi niya ginawa yun out of something that exists. Itong mga bagay na ito, ginawa ng Lord out of nothing. Pero babalikan natin kung talagang nothing. Check natin yung book of Genesis maya-maya, okay? Pero yun nga, the things that are seen were not made of things which do appear. So, katulad ng araw, diba? Ang araw, based on, diba? Yung napag-alaman natin based on Google or natutunan natin, na it's primarily consists of or made up of helium and hydrogen gases yon. So hindi siya solid or made of something na ginawa ni Lord out of something, or let's say helium and hydrogen. Wala pang helium and hydrogen during the time na kinikreate yun. Okay? Pero kinreate niya yon doon sa ginamit niya yung hindi nakikita, which is His Word, the Word of God. Okay, dito sa next verse, ito yun sa book of Genesis na babalikan natin, kayo sa creation in the beginning, kung paano kinreate ni Lord lahat.
Sa, okay, God said dun sa Genesis 1:3, yung unang-una, God said, let there be light, and there was light. Note, naka-highlight ko yung, and God said, let there be light. Kasi madilim pa eh, wala pa yung mundo, wala pang lahat. Okay? Understood, wala namang sino mag-create nung kundi yung Panginoon Diyos. So, bago niya kinreate lahat, wala, everything is void and empty, wala. The earth is not there yet. It's void. Walang form. So, pero sinabi niya, and God said, nagsalita siya, let there be light. Ang nangyari, and there was light. Pero mo, sinabi lang niya, magkaroon ng liwanag or ilaw, and nagkaroon nga ng light, ng liwanag. Yung sumunod sa Genesis 1, 6-7, okay, sabi niya, and God said, let there be a firmament in the midst of the water, let it divide the waters from the waters. God made the firmaments and divided the waters which are under the firmament from the waters which are above the firmament. So, puro firmament ito. And it was so, I don't know, pero ang firmament yata is something like a division, something na dinivide niya, no? Para bigyan ng limitation or limits, sinet niya yung limits dun sa waters and the waters above and the waters below may certain limitation or boundary. So, sinabi niya, binigkas niya yun, and it was so. Then, sa Genesis 1:9, sabi niya, and God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God said, that the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. So, makita natin dito, and God said, and then nangyari nga, di ba? And God said, and God said. Note, hindi sinabi dito sa scripture na, at gumawa siya ng, hinawakan niya yung let's say yung gas, yung apoy, yung let's say for the sun, yung helium and hydrogen ginawa niya at naging bolang araw yon. Nothing dito sa creation, sa process ng creation niya na sinabing hinubog niya ito, ganito, ganyan. Because there was nothing, wala pa nga eh. Pero yung pagkakagawa niya dito sa mga to, ginamit niya yung word. Now, which is, alam natin who is the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So yung word na tinutukoy doon si Jesus Christ. So, ganoong halaga, kaimportansya ng word, ng salita ng Diyos. Binigkas lang niya, nangyayari. Binigkas niya, nangyayari. Binigkas niya, nangyayari. And tayo, Genesis 1:26, hindi ko na ilagay dito. God created man after his own image. After image of God. After the image of God, and tayo can create. So kung ano yung nagagawa niya, nagagawa natin. We're not saying we are God. But binigyan tayo ng dominion, ng power na magsalita. Tayo lang sa creation niya nakapagsasalita. Mga animals, mga ano lang yun, mga sounds. Pero tayo, articulate na specify na ano nating mabuti yung na isasalita natin mabuti yung gusto nating ipahayag. We were created after his image. So, may power din tayong magsalita, and kung pananaligan natin yung salitang yon, mangyayari. So, meron isang istorya dito yung kay Thomas. Okay, before that, ito na lang, basahin muna natin kay. Sabi dito sa Hebrews 4:2, for unto us was the gospel preached. Gospel means the good news of the word, no? As well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Tinutukoy ito yung mga Israelites na pinreach din sa kanilang gospel, good news. Not necessarily about Jesus, pero yung promises ng Panginoon na iinano din sa kanila, pinreach din sa kanila, pero hindi nila
pinanaligan, hindi sila naniwala. And the word preached did not profit them, not being mixed with faith. So kailangan talaga yung salita ng Diyos na binibigay niya sa atin, pinapahagi sa atin, pinapaniwalaan natin, minimix natin ng faith, yung mga narinig natin sa salita ng Diyos, nababasa natin, upang maging effective to, ma-benefit tayo. Because we can the whole of our lifetime here, keep on hearing the word of God and study. But if we don't mix it with faith, it's not gonna benefit us. So, merong istorya dito yung kay Thomas na si Lord Jesus. Di ba, bago siyang mamatay, sinabi niya sa mga disciples niya na on the third day, mabubuhay uli siya para ma-fulfill yung plano ng Diyos Ama. So every time, sinasabi na niya yan nung kasama niya yung mga disciples niya. So yun na nga, di ba, na siya, na-crucify on the cross, na-crucify. Tapos he was buried. So naka-buried na siya. Naka-buried siya ng 3 days. So dito sa John 20:24-29, yung mga disciples sa yung time na yun, yung namatay nga yung Panginoong Jesus, yung ikin-crucify nga siya, nagtago sila in hiding kasi takot sila na pati sila kunin or i-jail ng mga yung nagplan ng crucifixion para kay Lord Jesus kasi mga disciples sila yung followers niya. So assign natin yung 20-24-29 during the time na actually nag-resurrect si Lord Jesus dito na after 3 days. Pero ito yung istorya nito. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. Ito na nga yung nag-resurrect siya. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So binabalita sa kanya, wala siya doon eh. Ewan ko nasa si Thomas ng time na yun, pero nag-appear si Lord Jesus sa kanila, wala si Thomas. And so he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Take note. Gusto niya, hindi siya naniwala sa balita. Although, sinabi ng Lord sa kanila yun. Pero hindi siya makapaniwala kasi alam niya, kin-crucify in front of their eyes. Kin-crucify yung Panginoong Jesus. Yung nails na nasa cross niya tsaka nasa feet niya, kitang-kita niya. Alam niya, kung hindi man siya nandun, kasi alam ko sa salita ng Diyos nagtatago, sinatap nga sila. Pero alam niya na dinakip siya ng mga Hudyo kasi kasama siya dun sa Last Supper. Nagtakbon nga sila, di ba? So ayun nga, hanggang kin-crucify si Lord Jesus. Pero nga, nag-rise up na siya. Hindi siya makapaniwala na nabuhay uli. Unless na mahipo niya. Yun ang sinasabi niya. Then I will not believe. Hindi siya maniniwala. After 8 days, his disciples were again inside and Thomas with them. So nakagrupo na naman sila. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, ano ni Lord lahat? So sabi ni Lord Jesus sa kanya, "Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but be believing." John 20:24-29. So ito yung message sa atin. Hindi tayo tutulad ni Thomas na yung time nga yun, alam na niya, kasama siya nung mabuhay pa si Lord Jesus na pinoproclaim na ni Lord na mamatay siya pero mabuhay siya in 3 days. Since binalita ng mga kasama niya, hindi siya maniwala. Pero hanggat nakita niya in person, and then doon lamang siya naniwala. And sabi ni Lord, Jesus said unto him, "Thomas, because you have seen me, you have believed." Dahil nakita mo ko, kaya ka niwala. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. So, ayun ang ni Lord sa atin. Ganun din tayo na
Pag sinabi niya, mangyayari yun. Heaven and earth shall all pass away, but not His word. Sabi sa scripture sa Bible, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Settled means steadfast, steady, permanent. Hindi mag-change. Kung ano yung sinabi ni Lord sa atin, ano yung pangako niya, by my stripes, sabi niya, you were healed. Paniwalaan natin yun, miski hindi natin nakikita o nararamdaman. We have to believe that, agree with His word, and that's trusting Him. Yung, Lord, I trust you because you said already in your word, by your stripes, I'm healed. Yun ang way na kung paano tayo nagtatrust. Hindi lang yung, Lord, kayo na bahala. Nagtatrust kami. Hindi ganun. We got to be specific. Ano yung sinabi niya? Yun talaga, doon masabi na nandun yung trust natin sa kanyang mga binitawang salita. Okay? Excuse me. So kung yung mga, kung meron sa inyong dumaranas ng kung anong sakit, heart diseases, kidneys, liver, anong mang organ, kahit anong klaseng sakit, hindi namimili yung salita ng Diyos. Sinabi niyang, by His stripes you were healed. Walang mahirap sa Kanya. Everything is possible to them that believe because all things are possible with God. Pero, ay nga, posible din sa atin yun kung tayo maniniwala sa Kanya, sa Kanyang promise. And we got to know His promise. Kaya nga natin pinag-aralan sa salita ng Diyos. Kung meron sa inyo na may sakit or may mga sakit yung pamilya or kung sinong member ng family, I want you to put your faith in God, in His word, na sinabi niyang, by His stripes you were healed. Paniwalaan yun kesa dun sa iba pang sinasabi ng mga tao or sa nararamdaman ninyo. Kasi faith, kailangan natin yung faith na mas mabisa yung effective yun eh, yung faith, yung naniniwala ka. Pag ino-honor mo yung salita ng Diyos, it's pleasing before Him. Kasi sabi nga, faith, sabi nga, without faith sa book of Hebrews, chapter 11, without faith, you cannot please God. So kung wala kang faith, hindi mo ma-please yung God, then if you have faith, you are pleasing God. Faith in what? In His word. Para bang, halimbawa yung parent, yung mga bata ba, yung parent ng isang bata, or yung isang bata, let's say mga elementary grade yun, lapit sa kanyang father or mother, nagugutom ako, ganyan. So, pwede mo kung, or mom or dad, meron bang makakain na dyan, nagugutom na ako. So sabihin ng parents mo, yan, nandiyan sa table, nilutuan na kita. Tapos, ano ba sinabi, yung bata ulit na bumalik na naman. Pero ma'am, dad, gutom na ako. May pagkain ba dyan? Yung ba ganon? Paulit-ulit, may pagkain ba dyan? Sinabi na nga meron nakandun sa table, kunin mo na lang, di ba? So pagka ganon, paulit-ulit, para bang, ano ba to? Hindi naniniwala na meron na nga doon na pagkain. Kukunin na lang niya yun, meron siyang makakain. So sa Panginoon, yan din, na sinabi niya na, healed ka na, kinuha ko na lahat yung sakit mo. Kinuha ko, tinaglay ko na, para hindi ka magdanas. So kung yun na nga yung sinabi ni Lord at hindi pa rin natin pinaniniwalaan, teka, yung naiisip mo yung bang by experience, halimbawa, or may nalalaman ka na ibang tao na hindi naman nangyari yun. So para bang nagda-doubt ka sa salita ng Diyos.
maaaring din mangyari to sa amin. Ang kalaban ng faith, yung doubt or fear. So, hindi natin i-base sa experience yung truth ng salita ng Diyos or yung kanyang effectivity. Kung yung isang tao umasa na gagaling pero hindi siya gumaling, umasa siya na based on the word of God na gagaling siya pero hindi siya gumaling, huwag natin i-count yun as, oh, tinan mo, hindi pala totoo yung salita ng Diyos. Tayo yung may depresya. Hindi natin appropriate, mabuti yung salita ng Diyos dahil maraming factors din. Hindi naman automatic yun, maniwala ka, lalagpak na sa atin yung mangyayari. Hindi. Kasi kahit pa paano, yung unbelief system ba sa atin na built-in kasi nung dito pa ayun nga, growing up, ang dami nating na-absorb ng mga maling ways kung paano paniwalaan sa salita ng Diyos or hindi man lang natin narinig sa salita ng Diyos, ngayon lang tayo natututo and laging narinig natin ganito, ganyan, mga negative sa mundong to. So hindi na-develop yung faith sa atin. Pero ang point is, kung bibigyan natin panahon yung salita ng Diyos, pag-aaral natin mabuti, mag-work ito sa atin. Hindi based on experience ng isang tao na hindi nangyari yon at hindi gumaling yung tao, sasabihin natin, the word of God is not true. No. Heaven and earth shall pass away, but not His word. It's forever settled in heaven. So, nasa atin talaga yung, hindi mo masabing depresya, pero yun na nga, minsan masakit i-admit, pero, that's it Hindi mo sasabihin, katulad ko, na-experience ko yun, sa loved one mo, ganyan. Hindi nagtupad. Pero maraming factors kasi habang natututuhan sa Diyos, merong mga factors na involved. Pero forever, the Word of God is true. Ang faith ko nasa salita ng Diyos pa rin. Sabi nga ng isang preacher, gusto ko lang i-share, nakakatawa. Sabi niya, mamamatay siya and yet sa kanyang tombstone, isusulat pa rin niya yon na I told you by His stripes, I am healed. Imagine that, yung faith niya, namatay na siya lahat, let's say because of sickness, pero ang ilalagay pa rin niya sa kanyang stone, is, I told you by the stripes of Jesus, I am healed. So, sana ganun yung mga faith natin habang pinag-aralan natin sa salita ng Diyos, mapaparangalan natin yung Lord, and effective naman yung kanyang salita. The more we learn, the more we grow, the more nagiging effective yung salita ng Diyos, nag-work mightily in our lives. So I just want to pray for you all. Mix faith with the Word of God. Sa salita ng Diyos, i-mix niyo yung faith niyo. And let's mix it up together. Let's pray for one another and believe, agree that by the stripes of Jesus you are healed. Father in heaven, Lord, I just praise you, give you thanks, Father God, for your word. You spoke it and it is done. You commanded and they stood still. Ganyan kapangyarihan ng salita. You are the one who created everything in this universe from nothing but your word. So help us, Lord, with our unbeliefs. Help us, Lord, na yung faith mag-rise up among the viewers, among those who are experiencing, O Lord God, not only sickness, O Lord God, but adversities in life, financial shortages, relationships, physical infirmities or sickness, whatever it is, Lord, you know everything. And Lord, we put our faith in your word. With your stripes we're healed. I'm speaking healing over that one right now that is listening from head to toe, based on your word, Lord. Forever your word settled in heaven. So we speak forth that life and healing over that one in Jesus' name. Jesus' name. And thank you for the creative and recreated miracle happening right now through your Holy Spirit, Lord. You're bringing life and healing
each one of those people, O Lord God, watching and expecting healing, standing confidently in your word, O Lord God. And I speak blessing over the finances of people who are in need, O Lord God. Thank you for wisdom and provision. Thank you, Lord, for you are the one, Lord, who gives ideas, creative and recreative ideas to gain wealth and to gain finances in Jesus' name. Thank you, Father, for that. Thank you, Lord, for salvation, O Lord God, for people who still who have not accepted you as their Lord and Savior. Lord, this is the most, Lord, the most important miracle that would happen in one person's life, O Lord God, to know you and acknowledge you as the Lord and Savior. Thank you for that eternal life in Christ Jesus. And as I speak, O Lord God, thank you for the Holy Spirit working miracles in their lives, Lord God. Circumstances are changing, O Lord God. Healing is taking place. Peace, O Lord God, and joy, O Lord God, are manifest, that they will experience, O Lord, your true joy, your peace, your love. And for those, O Lord God, who wants to receive you as their Lord and Savior, thank you for forgiveness of sins, O Lord God. You manifest yourself to them, Father, that you are real. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Okay, so kita ulit tayo next time. We will continue to hear the word. The more you hear, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Okay, so thank you for watching, and God bless. Amen.